Humarap si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa kanyang motion to quash information at motion to defer issuance of warrant of arrest kaugnay sa kasong pandarambong laban sa kanya. Pero tinanggihan ng hukuman ng mga mosyon at tuluyan ng ipinatupad ang pag-aresto. Ang kasong plunder laban kay Marcoleta ay nag-ugat sa kanyang tinanggap na 75 million pesos na campaign contribution noong 2025 midterm elections na hindi dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures sa Commission on Elections. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na tinanggap niya ito nang hindi pa nagsisimula ang election period. Pagkatapos arestuhin, dinala na ang senadora sa Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame. Inaresto rin ang kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Samantala, giniit ng Department of Justice na hindi magagamit sa petition for bail ang umano'y voluntary surrender ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., nasa Sandigan Bayan ang desisyon kung ituturing na voluntary surrender ang pagharap ni Marcoleta. Pero diin ni T., kahit mapatunayan ito, hindi ito makakaapekto sa usapin ng pagpapiyansa. Magagamit lamang umano ang voluntary surrender kung makokonvict ang akusado at nasa yugtuna ng sentensya. Nilinaw din ng DOJ na hindi sila ang naghain ng plunder at iba pang kaso laban kay Marcoleta, kundi ang Office of the Ombudsman. It won't matter for purposes of bail because for bail, ang tinitingnan natin yung imposable penalty of the offense that's charged. Yun mitigating circumstance, papasok talaga yan sa panahon ng pagsentensya. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for a prosecution on plunder. Ang tinig na yan ay mula kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T.